Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila unti-unti nang nagkakatotoong mga usap-usapan noon na kung saan mas magiging malawak pa ang nasasakupan ng gulo sa West Asia. Mula nang ito kasi ay magsimula, maraming mga bansa na ang nasangkot na ang ilan. Sinabi noon ay wala naman silang planong makigulo at makisama sa giyera. Tulad na lamang ng bansang Lebanon, noong mga bago pa lamang na nagsisimula ang digmaan, sinabi nila na hindi sila makikipag-away at wala silang balak na sumama sa labanan. Pero sa kasalukuyan ay isa na ngayon ang bansang ito sa main target ng Israel dahil sa Lebanon nagpupugad ang Hezbollah na kasalukuyan ding kinakalaban ng Israel. Ang mga kapitbahay ng Israel na mga Arab nations nangangamba din sa ngayon na baka pati sila ay madamay sa nangyayaring kaguluhan, pero wala pa ding nakakaalam sa kung ano ang tiyak na mangyayari, lalo pat noong isang araw lamang, kinabahan ng ilang mga Arab nations dahil sa naging pahayag ng Iran na idadamay sila kung tutulungan nila ang Israel sa pag-atake. Nag-iwan ng pagbabanta ang bansang Iran sa mga kaalyado nitong bansa mula sa gitnang silangang Asya. Ang mga bansang ito ay kilalang mayayaman na may malapit din na ugnayan sa bansang Estados Unidos. Ang mga bansang tinutukoy ng Iran ay ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Jordan at Qatar. Ang mga bansang ito ay kilalang mayaman sa langis at kilala ding may mga base militar ng Estados Unidos. Ayon sa Iran, sa oras na pinayagan nila ang Israel na magamit ang airspace ng mga bansang nabanggit, tiyak na malaking kaguluhan umano ang magaganap at tiyak na sila ang susunod na atakihin ng Iran. Lumabas ang mga pahayag na ito matapos mangako ang bansang Israel na wala umano sa West Asia ang hindi nila kayang marating. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning! Una nang nakipag-usap ang mga lider ng mga bansang ito kay US President Joe Biden na hindi nila ipapagamit ang mga base militar ng Amerika sa loob ng kanilang mga bansa upang atakihin ang Iran. Ayaw din ng mga bansang ito na madamay sila dahil tiyak na sila magiging pinaka-apektado, lalong-lalo na ang sektor ng langis. Subalit tila naiipit ngayon ng mga bansang ito dahil sa totoo lang, ang mga oil facilities sa mga bansang ito ay protektado ng bansang Estados Unidos noon pa man. Kaya naman masasabi natin na malakas ang kapit ni Biden sa mga bansang ito. Ang rehiyon din na ito ang may tuturing na rehiyon na may pinakamaraming base militar ng Amerika. Isa pa sa pinakapinangangambahan ng mga bansang ito kung sila man ay masangkot sa kaguluhan ay ang pagkaabala nito sa kanilang oil production at sa pagdaloy ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang pagkakaroon ng problema sa sektor ng enerhiya ay magbubunga ng tiyak na pagtaas ng presyo ng langis na hindi na lamang makakaapekto sa rehiyon kundi sa supply ng langis sa buong mundo. Una na ding nangako noon ang mga bansang ito na kailanman ay hindi sila makikisali sa gulo, alang-alang sa katiwasayan ng kanilang pinakamalaking pinagkukunang yaman sa kanilang bansa. Ang mas lumalalang tensyon na ito ay mas nagpaparupok pa sa marupok ng alyansa ng Israel at sa mga Arab nations. Habang ang mga bansang ito ay may iisang paninindigan at ipinaglalaban, ang Iran naman ay ginagamit ang ugnayan nito upang tapatan ang Israel. Subalit muli, wala pa ding katiyakan kung ano ang mga susunod na mangyayari. Pero ngayon ay isa lamang ang tiyak at yun ay ang formal ng pagpasok ng bansang Estados Unidos sa giyera sa West Asia. Medyo nakakaalarma ito dahil ang Estados Unidos ay tinuturing na pinakamalakas na bansa sa buong mundo at nakakalat ang mga base militar nito sa iba't ibang mga bansang Arabo na nakapaligid sa Israel. Sa lahat ng mga bansang makikisali sa kaguluhan, tila Amerika ang hindi kakayanin ng Iran o ng alinmang bansa dahil sa lakas nito.
Noong isang araw lamang, nagpadala ang Amerika ng nasa 100 tropa patungong Israel upang tulungan ang bansang ito laban sa Iran at sa mga grupong nasa Axis of Resistance. Subalit ang mas nakakabahala pa ay hindi na lamang mga sundalo ang ipinadala ng Amerika dahil kasama nila ang isang bago na namang armas na gagamitin nila sa Israel kontra sa kanilang mga kalaban. Ito ay ang THAAD Defense Missile System o ang Terminal High Altitude Air Defense. Ayon sa Washington, tiyak umanong mas lalakas ang defense system ng Israel sa tulong ng bagong armas na ito. Ang naturang missile system na ito ay pagaganahin at mamaneobrahin ng mga sundalong Amerikano na nakadestino sa Israel. Ang pagtulong na ito ng Amerika sa Israel ay hindi na bago sa marami. Noong nagsisimula pa lamang ang laban ng Israel, nag-deploy na din ng hindi mabilang na mga sundalo ang Amerika upang tulungan ang Israel Defense Forces laban pa doon sa Hamas na nasa Gaza. Meron din silang military base sa Israel na 30 kilometro lamang ang layo mula sa Gaza na sa kasalukuyan ay may mga sundalong Amerikano na ang naroroon. Ang base militar na ito ng Amerika ay kadalasang ginagamit upang ma-monitor ang airspace ng Israel sa anumang pag-atake mula sa himpapawid. Subalit mula noong nakaraang buwan, mas pinalawak at mas pinatindi pa ng Amerika ang military presence nila sa Israel. Noong nakaraang buwan ay nasa libo-libong mga sundalong Amerikano ang idineploy ng Estados Unidos sa buong West Asia upang idestino sa mga base militar ng Amerika sa iba't ibang mga bansa sa rehiyon. Kung matatandaan din noong isang linggo lamang, nagpadala na naman ang Amerika ng kanilang warship sa West Asia at sa kasalukuyan ay nasa 6 na sa kabuuan ng mga barkong pangdigma nila sa rehiyon na maaari nilang gamitin upang protektahan ang Israel. Ang isang THAAD system ay may 6 na missiles. Nakamount ang mga ito sa mga trucks at ang bawat system ay mayroon ding nasa 48 mga interceptor at meron ding mga radyo at radars. Ang missile system na ito ay pinagtutulong-tulungang pagganahin ng nasa 70 mga sundalo. Ang THAAD ay isa sa mga pinakamalakas na anti-missile weapon ng Estados Unidos na kayang mag-intercept ng mga ballistic missiles kahit pa may layo ang mga ito ng mula 150 hanggang 200 kilometers. Ang mga THAAD interceptors ay kinetic. Ito ay nangangahulugan na binabangga nila mga target tsaka ito sumasabog. Hindi tulad ng ibang mga interceptors na hindi pa sila nagkakasalubong ng missile ay tinitira na agad ito para sumabog. Samantala, nasa 4 namang mga miyembro ng Israeli Defense Forces ang nasawi matapos ang drone strikes na isinagawa ng Hezbollah sa Israel at ang mas nakakabahala pa ay nagawang malusutan ng drone ng Hezbollah ang air defense system ng Israel. Tumama ang drones sa dining hall sa base mismo ng IDF habang sila ay kumakain ng kanilang hapunan. 4 ang nasawi habang nasa 58 naman ang malubhang nasugatan. It was a difficult scene. The impact of the drone caused injuries due to the blast and shrapnel, serious injuries. The injured needed life-saving treatment and blockages of blood vessels, life-saving medical treatment, and were quickly evacuated to the hospitals. Bakit nga ba nagawang malusutan ng mga drones ang Advanced Air Defense System ng Israel? Subalit maging ang pamunuan ng IDF ay nagtataka kung paanong nakalusot ang naturang drone, gayong tinututukan nila ang pagpapamodernisa ng kanilang air defense system. We are managing the incident. We will study and investigate the incident and how a drone infiltrates without alerts and strikes the base. The threat of drones is a threat we have been dealing with since the beginning of the war. We are required to bring about better protection. We will investigate this incident, learn and improve. Our mission is to better protect our soldiers and citizens of Israel. Ganti ito ng Hezbollah sa ginawang sunod-sunod na pag-atake ng Israel sa Lebanon noong mga nakarang linggo lamang na kumitil sa hindi bababa sa 20 katao. At ayon pa sa Hezbollah, simula pa lamang ito ng kanilang mga mas pinatindi pang pag-atake sa Israel sa mga susunod na araw. Subalit hindi pa din talaga nagpapatinag ang Israel at handa nilang banggain ang kahit na sino maipagtanggol lamang ang kanilang bansa. Lalo pa ngayon na formal nang nakisali ang Amerika sa labanan upang sila ay tulungan. Ang bansang Amerika ay kinatatakutan ng marami subalit marami din naman sa mga bansa ang nais itong mapabagsak.